Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin si Congressman Toby Chanco. Medyo kawawa siya ngayon. Pinagtulong-tulungan na siya ng mga kapwa niya kongresista pagkatapos niyang magpa-interview at magsiwalat na kung bakit natalo ang mga alyansa candidates sa senador dahil sa pinilit niya impeachment. So ang unang nag-react si Congressman Asedre, sinasabi niya hindi totoo yan. Maraming nanalong kongresista sa Mindanao ata 34 out of 44 something. Basta ang sinasabi niya buong Pilipinas 86% daw ang nanalo mga kongresista na pumirma sa impeachment. So ito ang another kongresista ang umalma kay Congressman Toby Chanco. Ito si Quadcom Chairman Robert A. Barbers. Ito nga nagsumbong si Kipi Chu kay Toby Chanco. Bago ko basahin ang sumbong, ito muna yung pahayag ni Congressman Barbers. Post ito ng balita. I think balita is Manila Bulletin. Balita. Inalmahan ni Quadcom Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers ang naging pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco hinggil sa epekto ng impeachment laban kay BP Sara sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay. Ito ang statement ni Congressman Barbers. Sabi niya, "Let's be honest. Voters are smarter than we give them credit for. They didn't vote based on who defended or attacked a Duterte. They voted for local leaders who delivered." Wow! Anong dineliver? "Who stood their ground and who worked with integrity." Grabe. Anyway, kayo nang bahala. So, tingin ko magkaiba sila ng level ng sinasabi. Itong mga kongresista nagrereklamo na hindi nakaapekto sa amin ng impeachment dahil nanalo kami. Ganon sila O totoo nga, maraming nanalo. So pag-usapan bakit sila nanalo. Iba naman ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Ang sinasabi niyang natalo ang mga senatoriables ng bagong alyansa. Wala namang bagong alyansa sa congressman. Meron ba? Kasi ang alam kong alyansa, yung nung dati 12 sila Kaya yun ang bagong alyansa dahil pinagsama-sama yung apat na partido. Partido Federal, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, at Nationalista Party. Yan, nag-field sila ng 12 kandidato. Ang sinasabi ni Congressman Chanco, natalo ang alyansa senatorial candidates lalo na sa Mindanao dahil yung impeachment ni BP Sara, and I believe him so. I don't know sa inyo kung paniwalaan nyo si Congressman Toby Chanco. Tama yung sinabi niya. Kaya kung hindi pa nila inimpeach si BP Sara, ako mismo, hindi nila inimpeach si BP Sara, hindi nila kinidnap si Tatay Digong. Ang gagawin ko, mamimili ako. Hindi ako mag-straight Duterte 10 o Duterte 12. Pick up ako. Mayroon akong line up. And to be honest, nung wala pa yung impeachment, wala pa yung kay Tatay Digong, pinipili ko ng botohan si Senator Ping Lacson. I am even considering Tito Soto. Sino pa yan? Talagang mix ang aking boto. Kaya lang nung pinilit nila yung impeachment, sinabahan pa, kinidnap nila si Tatay Digong, wala na. Duterte na. Tapos plus 2 pa.
nangampanya pa ko para sa Duterte plus 2. Kasi gusto kong ipadama yung aking pagkadismaya, galit o whatsoever. Ayan, nagkaisa kaming taga Mindanao. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco. I don't know itong sinasabi ng mga kongresista. Totoo, nanalo sila. Kaya lang, sabi ni Congressman Barbers, ang mga botante daw sa local, binutuhan nila to those candidates who delivered. Anong dineliver? Totohanang serbisyo o ayuda? Nagtatanong lang naman. Tapos sabi niya, those who serve with integrity. Anong klaseng integrity? Pwede ba maghintay tayo ng iba, yung mga independent groups o NGOs na magsabi na you serve with integrity? Kailan kung kayo-kayo lang mismo ang nagsabi na you serve with integrity, baka binubuhat nyo ang sarili nyong bangko. O magbasa tayo sa mga comments. May napakagandang comments. Bonnie Rialonda, Tiangco has data to support his claims. They had a series of surveys. Yan, narinig ko ito. Nagsusurvey talaga sila. During bare months, October, November, December, they have around 9 candidates that made it to top 12. Sinasabi ko sa inyo gusto kong butaan si Lacson o si Tito Soto nung wala pa yung impeachment. After the impeachment complaint, it went down to 4. You see? PRRD was not sent to The Hague yet. He revealed this in one of his interviews. This is why Tiangco is confident when he tells his side of the story, because it is based on facts. Unlike Barbers na bentangero at walang ebidensya, pogo and narco-funded daw ang mga DDS vloggers. Ayan, tuloy may kaso siya. Okay, ito may maganda pang dinagdag. If you are a follower of these DDS vloggers, you would know, meaning sina Crisette Laurita Chu, Joey Di Bebre, MG Pineda, Dr. Ethel Pineda, MG Kiambao, and marami pa. Yung mga DDS na diehard DDS vloggers, you would know na they have money and they've been helping the government and our kababayans during calamities for the longest time. They don't get paid for saying positive things about PRRD and his admin. And they don't need to be paid. They have money. Correct. May mga trabaho lahat ito Kinakipicho, editor, Joey Di Bebre, Dr. Ethel Pineda, MJ Kiamba, mga negosyanteng mayan. Hindi yan mga bayaran. And they don't need to be paid. They have money. They have real business or jobs. Okay. Salamat. Pangalan nito, Bonnie Rialonda. Isa na lang. Bruce Rica Hatton. The first step to de-escalate this crisis is to remove the power of the purse from Martin Romualdez and his wife now. So, sige, pagtulungan nyo si Congressman Toby Chanco. But I believe maraming yung mga open-minded na taong bayan, mas naniniwala kami kay Congressman Toby Chanco. Mabuhay ka, Congressman Toby Chanco. Ituloy mo lang yung paninindigan mo para sa tama. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mo og yero, so karon ako siyang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay, mayong udto. Mayong udto. So, muna niyang natabang sa inyo ang ayero. Muna na siya. Maayo na gid ang inyong atop. Maayo na gyud. Unsa ang imong ika-istorya? Unsa imong ika-istorya bahin sa gitabang ayero sa inyo nga karon nakaatop na mo og bag-o? Unang-una, salamat sa Ginoo. Oo. Nga natabangan mi aning sin. Ug labaw na sad sa naglantaw ani nga video.
hinaot unta mapadayon ni nga tabang kay daghan pang nanginanglan nga sama namo. Tungod kay wala ni nga tabang di pagid mi kabalay kay lisod among panginabuhian dire. Unsa ra di inyong kuan, inyong trabaho? Uma. Gapang uuma lang. So, kuan na gyud. Barato kay mga mais. Oo, so nagpasalamat ka kay natagaan na mo gero kay kung wala pa ni nga tabang dili pa mo kabalay unta. Dili pa gid unta. Salamat jud kay sa nag-sponsor ning kuan. Oo, sige salamat kaayo.